Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, makaka-review natin lagot ka ngayon. Gadon namutla na, di nakaligtas sa matinding utos ng korte. Suprema, guilty ang hatol. Nako, yan na nga bang sinasabi natin mga kababayan, no? Bumalik na, nakarma na po itong si Attorney Secretary Gadon, no mga kababayan. Dahil sa kanya mga pinaggagawa. Yan talaga, pag may ginawa ka sa iyong kapwa, mga karibin natin, babalik at babalik rin talaga sa iyo yan. So ito na nga, guilty po ang hatol ng Korte Suprema. Yan mga kababayan. Pero bago natin simulan ng video ito, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, mga ka-review, ito na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Guilty si Gadon, no, sa Supreme Court. Yan. At bumuwelta po si Gadon sa Supreme Court. Hindi naman sa Supreme Court, bumuwelta po siya sa mga nang-aasar sa kanya na siya ay guilty. Alam nyo to si Gadon. Akala ko yung yung same case na na-disbar siya. Kaya siya na-disbar pala. Di ba kaya siya na-disbar? Dahil yung pinagmumura niya si, alam ko yun eh. Yung pinagmumura niya to si, ano na nga pangalan nito? Paborito natin dating tirahin din yan. Nakalimutan ko na. Yung minura niya na minura, tapos sinabihan niya na makipag-sex na lang sa aso. Di ba? Si Raisa Robles. Yung si Raisa Robles. Yun po yun. No? Wala na pong nung narinig yan nung narinig ng Supreme Court yun, puta, dinisbar na kagad siya. Po, yung panibagong kaso to, hiwalay po to yung kay Robles. Kala ko, ina-assert lang ng Supreme Court yung kay Robles. Hindi po pala. Binasa ko. Ang kaso po na to ay doon po kay Sereno at saka sa mga sinampahan ni Gadon, sa mga napakarami pa lang sinampahan ni Gadon na kaso diyan sa taga Supreme Court. Okay. So ito po ang mga sinabi ng Supreme Court tungkol dito. Gusto ata ni Gadon mga kababayan na maging judge siya, no? Kasi sobrang daming sinampahan sa Supreme Court eh. Ano ka ngayon, Gadon, ha? Di ka ngayon na matatawagin ng taong bayan na bobo. Hindi po natin babasahin lahat. Magbibigay lang po tayo ng mga yung highlight lang po. Mamimili lang po ako kasi narito yung mismo eh. Ito. So, siya po ay ito SC finds Gadon guilty of gross misconduct. Yan, gross misconduct anyo. The Supreme Court en banc has found previously disbarred. So, disbarred na po siya. Lorenzo Gadon, guilty of gross misconduct for committing perjury and making accusations based on hearsay. Okay. So, nameke si Gadon, perjury, at saka nagsasampa siya ng... So, dyan pa lang mga kababayan, kung ito po ang pagbabasihan natin, talagang sanay na sanay po talaga itong si Gadon na magsinungaling. No? Mga kababayan. Ito, guilty po ng pagsisinungaling. Under oath po yan, mga karibin natin, no? Nagsinungaling po si Gadon. Paano pa kaya sa taong bayan na hindi nga siya nakapagpanumpa, di ba? Sa taong bayan. Kaya hindi po tayo magtataka na magsinungaling po ngayon si Gadon, no? Na ang lahat ng lumalabas sa bibig ni Gadon ngayon ay puro kasinungalingan. Bakit po? Kasi may history na eh. Diba? May history na po si Gadon ng pagiging sinungaling. Yung sinasabi niyang hindi mananalo si BP Sara. Isa po yung kasinungalingan. Kasi malayo pa naman ang eleksyon, di ba? At saka magwi-withdraw daw. Di umano ng suporta ang mga Ilocano. Waray. Dahil sa kinukontra ngayon ng CPBBM. Nako, Gadon. Okay lang sana magsalita ng ganito kung wala kang ganito, no? Hindi ka guilty.
Ang dahilan pa ng pagiging guilty mo ay lying under oath. Ang ibig sabihin, sinungaling ka talaga. Di ba? O yan, hindi na po yan Hindi po yan opinion kasi Korte Suprema mismo ang naglabas na sinungaling nga itong si Gadon. Buti kung opinion pa lang yan. Hindi na po yan opinion. Facts na po yan, mga karibin natin, na si Gadon po ay sinungaling. Yan, makinig naman po kayo, mga karibin natin. Kapag tumakbo pa po itong taong ito, mga karibin, wag na po natin buti na nga lang po at hindi nanalo si Gadon nung nakaraang eleksyon. Kasi kung hindi, maraming tao ang nabudol. Nako. Kayo mga karibina, kayo ko po ang humusga kay Gadon. Ngayong may hatol na po sa kanya ang korte. Kayo po, nanonood ngayon, no? Ang reklamo base sa hearsay. Okay. A complaint was filed before the Integrated Bar of the Philippines seeking Gadon's disbarment for falsehood in an impeachment complaint he had filed against then de facto Chief Justice Maria Lourdes Sereno before the House of Representatives. Yan, nag-file siya ng impeachment. So yung pinapile niya raw po, ito po sabi, Gadon was also accused of filing baseless criminal cases against several Supreme Court officials. So uso po, no? Talagang mayat maya nasa Supreme Court at nagpa-file ng kaso itong si Gadon na baseless. Mahirap po yan. Supreme Court, kinakasuhan mo nang walang basehan. Okay. After investigation, the IBP Committee on Bar Discipline recommended that Gadon be suspended for 2 years. At ito, minodify nila to, ginawa pang 3 years. Kaso, the penalty, the court ruled that Gadon was guilty of gross misconduct punishable by disbarment. However, ito po yun since he had already been previously disbarred, the penalty of disbarment will no longer be imposed. Kasi disbar na siya Kaya siya ay pinapatawan na lang ng 150,000 pesos. At siya po ay hindi po pwedeng magkaroon ng ineligible for judicial clemency. So hindi po siya pwedeng patawarin balang araw ng Supreme Court. Wala na, bago na yung Supreme Court. Wala na po yung patatawarin ka para maging abogado ka uli. So yan mga kababayan, ito opinion ko lang po ito. Baka sakaling parehas po tayo ng opinion, no? For delikadesa lang mga karibin natin sa administrasyong ito, pwede ba kayang tanggalin po si Gadon dyan sa kanyang posisyon ngayon? Kasi tingnan nyo ito hinatulan na po ng Korte Suprema. Kung ang gobyerno pong ito, ang administrasyong ito ay talagang may good governance, yan dapat tanggalin po itong si Gadon sa kanyang posisyon. Di ba? Wala rin namang ginagawa Di ba? Wala rin namang naitutulong sa mahihirap. Pinagsabihan pa yung mga hirap na, oy, imagination nyo lang yung kahirapan na yan. Di ba? Imagination nyo lang yan, kaya wag na kayong magdrama. Drama lang pala ito. Itong kahirapan na nangyayari sa atin ngayon mga kababayan ay drama lang, imagination lang, haka-haka lang para kay Gadon. Mabuti pa nga po siguro, tanggalin nyo na po ito, Mr. Mahal naming PBBM. Di ba? Yan guilty na po itong inyong tauhan. Para naman mapatunayan mo sa taong bayan, Mr. President, na talagang ang gobyernong ito ay for good governance. Kasi pag nandyan si Gadon, parang nakikita mo walang good governance kasi guilty po sa pagsisinungaling Okay. Kaya, so ano po yung mga napatunayan kay Gadon? Siya po ay napatunayan committing perjury for making allegations in his impeachment complaint not based on his personal knowledge. Intindi, no? Ang higit pala na Supreme Court yan, no? Or on any authentic records contrary to his sworn guarantee in the verification attached to his complaint. Okay, so ganun pala yung impeachment, no? Pag nagsampa ka pala ng impeachment, batay lamang sa hearsay, wala kang personal knowledge at wala kang dokumento, perjury pala tawag doon kasi nanumpa ka.
Gadon knew that he never had any personal knowledge, not any authentic document to support the accusation that Sereno falsified a TRO. Yun po pala yun, no? Wala siyang ang akusasyon niya kasi kay Sereno, nag-falsify ng TRO. So, napatunayan po na si Gadon ay nagsisinungaling. Yeah. O, hindi po siya makukulong. Pero hindi na po siya magiging abogado magpakailanman, magpasawalang hanggan. Okay? So, ano po ang reaction ni Gadon? Sana po mga kabayan, tanggalin nga po ito si Gadon mga karibin natin. Ha? Kasi dumarami na po ang mga sinungaling dyan sa ating gobyerno. Diba? Akala ko ba good governance? Pero mga sinungaling ang mga pinauupo. Siyempre, may reaction po yan. Masarap pakinggan to si Gadon. Ito po ang sinabi ni Gadon. Kapapasok-pasok lang po. Paliwanag ni Gadon. Nasa formang nagyayabang. Most successful, popular, very wealthy, and rich people are not lawyers. So the disbarment is not the whole world and life for me. I have stopped being a lawyer for 10 years now. So yan mga kababayan, gusto lang talaga ni Gadon magpayaman. Klaro naman sa kanyang statement, di ba? Ang mga mayayaman at successful daw na tao ay pawang hindi mga lawyers. Kaya hindi siya horrified, di ba? Ibig sabihin, kaya nandyan ka sa gobyerno para magpayaman? Nagtatanong lang. Dahil dyan sa inyong statement. For your information, Mr. Gadon, yeah. No, ang taong gobyerno po ay para sa taong bayan po yan. No? Hindi po kayo nandyan para magpayaman. Pero aminin man po natin sa hindi, no, mga kababayan, mga karibin natin. Kaya talaga tumatakbo ang mga ito at gustong-gustong makakuha ng posisyon itong mga buraot na ito. Dahil din po sa pera eh. Aminin man natin sa hindi. Pangalawa o pangatlo, panglima na lang. Sa kanilang mga rason ang taong bayan. Siguro ko una nila bulsa muna eh. I am a retired lawyer for 10 years already and has no intention to go back into law practice. Para sa mga bata lang yan. Ang tindi, no? Bumira pa no? Sa madaling salita, wala nang intensyon na bumalik si Larry Gadon sa pag-abogado. Pambata lang daw yan. Kawawa naman yung mga matatandang abogado. Yung mga judge, yung mga justices, na insulto pa ni Gadon. Dahil, ayon kay Gadon, karamihan naman ng mga mayayaman, mga super rich, popular, mga popular, very wealthy, ay hindi naman po mga abogado. Aba, magagalit si Yes yun yan. Dahil siya ay popular din. Wala na po siya ngayon, hindi na po siya abogado, at wala raw po siyang balak. Ito, alam nyo, Ayan mga kababayan, talagang pinapakita lang po dito ni Gadon na kung sino po ba talaga siya at anong ugali ang mayroon siya, no? Matapos po niyang pag-aralan ng pagiging abogado, ngayon naman po ay sinasabi niyang pambata lang yang pag-aabogado, no? Wala tayong magagawa, hanggang dyan lang siguro yung pag-iisip ni Gadon eh, diba? Na yung pag-aaboga siya ay pambata lang pala para sa kanya. Bakit yan nag-abogado? Diba? Bago mo sinabi yan, abogado ka muna noon, Gadon. Kaya ibig sabihin, pambata lang ba yung ginawa mo noon? Sabagay mga kabayan, wala na tayong magagawa kasi wala na, i-stack up na po yung utak ni Gadon dahil sa ito, opinion lang, pera ba? Ano ba? Posisyon? Ano ba? Well, anyway mga kabayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol po dito sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kabayan, maraming salamat po.